Engagement night ni Spencer at Jenna. Hindi mapakali si Spencer. Kung hindi lang abala si Jenna sa pagharap sa mga bisita, ay baka kanina pa niya ito kinausap na masinsinan. He really wasn't prepared for that night. Ang kanyang tingin ay gusto lamang mang-agaw ng atensyon ng kanyang nopya, kaya ito gumagawa ng issue. "Sweetheart, are you okay?" Tanong ni Jenna sa kanya, na lamang niya na malaya ng paglapit. Nakatayo kasi siya sa harap ng swimming pool. He could see Laika's smiling face on the blue water and remembered her again. Oh well, walang sandali. Hindi na ito naaalaala. "You're a reluctant fiancé," puna ni Jenna. "Is there a problem?" "Jen, we need to..." Hindi na niya natapos pa ang sasabihin. Nang bigla na lamang may humila rito na kaibigan. Napabuntong hininga na lamang siya habang hinahabol ito ng tingin. She said, "She's so lucky to have you." Anong tinig na iyon ng isang lalaki mula sa kanyang likuran? "Norman, ano niya pagharap dito? Hindi mo yata kasama si Laika?" "Well," Norman looked away. "She's abroad, nagbabakasyon. Without you. You know, I'm a busy man." Muli itong tumingin sa kanya. Bakit parang sobrang interesado ka yata sa fiancé ko? Hindi sumagot. Namulan niyang itinuon ng paningin sa tubig. "Because she's a very interesting woman." Wala sa loob niyang nasabi. "So, you finally admit you like her?" Automatic nag-angat siya ng tingin at sinalubong ang mapanuring mga mata nito. "I didn't say that. Your statement says a lot." Iiling-iling itong saad. "Well, kahit bulag si Laika, maganda pa rin siya. More beautiful than anyone else here. And I'm so lucky to have her." "Are you lucky because of that or because she's still a rich girl despite her condition?" Kumunot ang noo nito. "What exactly do you mean by that?" "Nothing, Norman." Iling-iling niyang sagot. "Nothing, excuse me." Yun lang. At tinalikuran niya ito. Ramdam niyang hinabalsin ito ng tingin. Saglit na napatda si Spencer sa pintuan ng rest house ng gabing iyon ng kanyang madatnan si Laika na nakaupo sa harap ng fireplace. Ilang araw pa ang lumipas pagkatapos ng engagement night nila ni Jenna na magawa na itong siputin. Ninais niyang kausapin si Jenna pero hindi siya nabigyan ng pagkakataon na maiurong ang kasal. Hindi rin napigilan ang sariling pagmasdan si Laika mula ulo hanggang paa. It occurred to him that she had a very pretty feet, elegantly arched and incredibly sexy. To think he had never considered himself a footman. "Laika," tawag niya rito. Marahil sobrang hina ng kanyang boses dahil hindi man lang ito tumingin sa kanyang kinaroroonan. Ni hindi nito namalayan ang kanyang pagdating. Isang romantikong tugtugin ang pumapainan lang at mukhang doon nakatuon ang atensyon ng dalaga. He allowed his eyes to follow the long line of Laika's neatly carved legs. Bahagya kasing inilantad ng mahabang slit ng suot nitong nightgown, ang mga hita at binti nito. He felt his blood go warm. Bakit nga ba gano'n na lamang ang kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ito? Kumarap lamang ang kanyang mga mata nang sa wakas ay tumingin ito sa kanya. "Spencer, may balita ka na ba kay Atty. Sarmiento?" Salubog na tanong ni Laika kay Spencer. Malungkot itong umiling. "Hindi tayo nakakasiguro kung andito siya sa Pilipinas. Paano kung wala na?" Nadismaya siya. Pasamatalang ibinaglit niya sa kanyang isipan ang bagay na iyon na mapansin. Tila pagod si Spencer. "I expected you'd come." May ngiti sa mga labi niyang sabi. "Nagluto ako." Tinisilito ang kanyang baba at ngumiti. "What did I tell you, Miss Aguila? Wala mo ng strenuous activities. And cooking is not a strenuous activity." "Dr. Cortez." Lalong lumawak. Pagkakangiti niyang sabi. "Minsan lamang kita gagawa ng favor. Sa sobrang laki ng naitulong mo sa akin, kulang pa to." Inakay niya ito patungo sa dining room at pinaupo sa harap ng mesa. "Relax, master.
Pabiro niyang sabi, I'm going to be your servant now. Aniya at pagkatapos ay pinaghanda na ito ng pagkain. Nang maihanda na ang lahat sa mesa, kumuha siya ng kandila at sinindihan iyon. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw sa komedor. Nagmistulang romantiko ang gabi. The dining room suddenly seemed like a very small, very intimate space. Wow! Pabulong na sabi ni Spencer. Ang hula niya ay biglang nawala ang kanyang pagod. This is great, Miss Aguila. Why are you whispering? Pabulong niyang tanong rito. Tulog na si Aya Marcosa. Kaya hindi magigising iyon sa ingay natin, no? Ganito ako kapag na-amuse. Dahilan nito, ngayon lamang may naghanda ng special na dinner para sa akin. Hindi ba ginagawa ni Jenna ito? Bigla niyang naitanong. Saglit at tigilan ito. Saka inaba na ang usapan. This is delicious, Laika. I don't know na ganito kakasarap magluto. I've learned a lot when I got blind. Pagkakwento niya, palibhasa wala ng silbi. Pinag-aralan ko na lamang ang mga gawaing bahay. Mahaba nga lamang ang pasensya ni Yaya Marcosa. Hindi mo lang alam kung gaano karaming gamit ang nasira ko sa pagnanais magkaroon ng silbi. And besides, dati pa naman talaga ay mahilig ako magluto. I wasn't really that lousy. Now, I adore you more. Siya man ay natigilan at napatitig dito. She saw the gleam of amusement in his eyes. Ganon na lamang ang kaligayahan niyang nararamdaman kung pinagmamastan ito na sarap sa kanyang luto. At sa aktong iyon, ay may isang di malilimutang alaala na bumalik sa kanyang isipan. Alam mo ba kung bakit? Hindi mo na lamang masarap ako magluto kahit noon pa. Hindi napigilan niyang tanong. Why? Patuloy pa rin ito sa pagkain. Kasi po, nireject mo ang Bake Mac na ginawa ko para sa iyo noon. Muli natigilan ito at tumingin sa kanya. Unti-unti naglaho ang ngiti sa mga labi. Nalaala pa rin kaya niya na minsang mangyari iyon. Malinaw na malinaw ang eksena na nasa isipan ni Spencer. Birthday niya noon at nagmamadali siya makauwi sa bahay. Nakabuntot sa kanyang likuran si Laika. Habang patungo siya sa parking lot, dala nito ang dish tray na may lamang baked macaroni. Come on, Spencer, please accept this. Pakiusap nito. I especially made this for you. Sayang naman. Kung ayaw mong kainin, ipakain mo na lamang sa mga kaibigan mo o sa mga katulong nyo. Sagot niya rito habang nagmamadali pa rin sa paglalakad. But, this is my gift for you. Gusto kong bigyan ka ng isang bagay na pinaghirapan ko. You'll like this, Spencer, I swear. I'm in a hurry, Laika. Paggang matikas pa rin sabi ng lalaki. Please. Makulit talaga ito. Saglit siyang tumigil sa paglalakad at hinarap ito. A tall, elegantly made up woman, dressed in a very chic, very expensive red silk dress and heels stood her. Nakaporma ito na para bang nag-expect na may date sila. Her dark hair was cut into a sleek line that highlighted her heart-shaped face. Binubuksan na niya ang car door ay nasa likuran pa rin niya si Laika. Naiirita na siya sa kakulitan nito. Nang bigla siyang humarap ay natabig niya ang hawak nitong tray. Tumapon sa kanyang damit ang laman niyon. Bullshit. Wala kasing bulalas. Nagnapit lang nito. I'm sorry, she said. Dumukot ito sa bag ng tissue paper at halos mataranta sa paglilinis sa kanyang damit. Nauubusan ako ng pasensya sa iyo, Laika. Ang hula niya ay namumula na ang buo nitong mukha. How many times do I have to tell you na tigilan mo na ito? You're just wasting your time on me. Kahit lumuhod ka pa sa harapan ko, hindi ka tatanggapin dahil sa lahat ng ayoko ay mga babaeng makaslaw, liberated at maarte. I will never like you, Laika. Hindi ko ang babaeng pinangarap ko. You're like a whore. Biglang natigilan nito. May namiminta ng luha. Nang tingnan niya ito. Whore. Alam niyang masakit. Pero yun lamang ang tanging salitang naisip niya para lubayan siya nito. You see me as whore? Nanginginig ang boses nitong sabi. Hindi siya makasagot lalo na nang tuluyan na pumatak ang mga luha nito. Hindi ko alam kung bakit,
Pero nangyari na, Spencer, she said softly. Minsan lang kitang nakita. Hindi ko na nawala sa isipan ko. I thought that's warmer attraction. Pero lumalim yun ng lumalim. Hanggang sa magising na lang ako isang araw. Na mahal na pala kita. Patuloy sa pagpatak ang mga luha nito. Pakiramdam niya ay pinipiga ang puso niya. Siguro ay awa ang tawag sa nararamdaman niyang iyon. Parang gusto niyang bawiin ang mga nasabi. Parang gusto niya itong lapitan, pahirin ang mga luha at yakapin ito. Parang gusto na niyang tanggapin ang pag-ibig nito para sa kanya. I love you so much, Spencer. Muli nitong saad sa garalgal na tinig. So much that I'm willing to do everything for you. Kahit alipinin mo pa ako, kahit ano pang sabihin mo, gagawin ko. Just try to learn to love me. Please. Kulang na lang yata ay maglumuhod dito sa kanyang harapan. Napatingala siya ng kumilimlim ang paligid. Hindi nang tagal ay naramdaman na niya ang unti-unting pagpatak ng ulan. Muli, ay parang gusto niyang aluin si Laika. Pero mas pinili niya ang sumakay sa kotse at iwan ito. Maganda at mayaman, pero namamalimos ito ng pag-ibig niya. Bakit napakadamot niya rito? Bakit hindi niya magawang pag-aralang mahalin ito? Dahil ba si Easy Girl ang tingin dito ng karamihan at hindi nito may pagmamalaki sa kahit na sino? Hindi pa ba sapat ang mga nagawa nito sa kanya? Ang kakayahan tinamo nito para lamang mahalin niya. Hindi pa ba sapat ang pagbaba ng mga paa nito sa lupa wala sa pedestal na kinaroroonan nito para lamang maipakita sa kanya kung gaano siya nito kamahal? Binuhay niya ang makina ng kotse. Unti-unting lumakas ang ulan at pinalabo niyon ang windshield ng kanyang kotse. Pinatakbo niya ang kotse, pero ang kanyang mga mata ay nakapako sa side mirror. Kitang-kita niya si Laika sa tikalayuan. Nakisabay sa pagpatak ng mga luha nito ang buhos ng ulan. Unti-unti nang nababasa ng ulan ito, pero hindi pa rin ito tumitinag doon at sinusundan ng tanaw ang papalayo niyang kotse. Muli parang kinurot ang kanyang puso. Makakahanap pa kaya siya ng babaeng katulad nito? May sus ba ako sa mukha? Tanong ni Laika na mapansin niya. Nakatitig pa rin sa kanya si Spencer. Wala. Saka lamang kumarap ang kanyang mga mata. I just remembered something. And you look lovely tonight, Laika. Thank you. Mahinang sabi nito. He lowered his voice to a husky troll. The nightgown is a pretty terrific too. Napalunok siya at biglang naasiwa. She pretended not to notice. His gaze, sliding appreciatively over her shoulder, left exposed by her spaghetti-striped nightgown. May ilang sandali naghari ang katahimikan. Sinabay na niya si Spencer sa pagkain. Tanging tunog ng mga kubyertos ang maririnig sa lumipas sa sandali. Nais ko nang umuwi sa bahay namin, Spencer. Kapag kuwan ay sa adiya. Automatic ko itong tumingin sa kanya. Akala ko ba, hahanapin muna natin si Attorney Sarmiento. Walang assurance na mahahanap natin siya ng ganun kadali. Naisip ko lang na baka kailangan ko na talaga bumalik sa bahay. Ayokong pagdadahan ng husto si Norman hanggat hindi ko siya nakakausap. Baka sa kanya ko rin makuha ang mga sagot na hinahanap ko. Are you ready? Sa hitsura ng mukha nito ay parang ayaw pa siyang payagan. The weak glare of a lighted candle softened the strong lines of his cheekbones and jaw, leaving his eyes in deep shadows. I have to be ready, sabi niya. A part of me still believes that Norman is a good man and he'll understand. Remember that I'm just here. I do. There was another short, heavy silence. He shifted slightly in his seat, seeming to settle deeper into the shadows. Hindi niya alam kung para saan ang kalungkutang nababasa niya sa mga mata nito. Dahil ba sa nakaambag nilang paghihiwalay? Parang may kulang. Pagbasag nito sa namayaning katahimikan. And what is that? Good wine, I guess. Nakangiti ng sagot ito bago tumayo at kumuha ng isang bote ng wine sa minibar. I think this calls for a celebration. Nagsali nito ng wine sa 2 wine glass at inaabot sa kanya ang isa. Hindi pa natin na-celebrate ang panunumbalik ng paningin mo. That's right. Nag-toast sila. Pagkatapos ay nagpatugtog ito.
Nasa terrace na sila noon. Bigla na lamang inagaw nito mula sa kanyang kamay ang wine glass at ipinabasa pa si Mano kasama ng baso nito. Come on, we dance before we say goodbye tomorrow. Hindi na niya nagawa pang sumagot. Nahawakan ni Spencer ang kanyang kamay. Iginiya siya nito sa mabagal na pagsayaw. Nakakabit sa leg nito ang kanyang mga kamay at nakayakap naman ang mga kamay nito sa kanyang baywang. Do you still remember? What? Sa kabila ng kadiliman ng gabi, ay naaninag pa rin niya ang kalungkutan ng ngiti sa mga labi nito. Sa isang party sa campus, nakangiti niyang sabi, lumapit ako sa inyong table na magkakabarkada at nayayakat ang sumayaw. Naging tampulan tayo ng tukso. I didn't mind those people who regarded me as a flirt. Ang gusto ko lang noon, maisayaw kita kahit isang beses lang. Still, you rejected me. Duguan na ang puso ko, Laika. Pabiro niyang sabi. Every time I remember the past, nadaragdagan ang galit ko sa aking sarili. I just realized how stupid I was for hurting you. Lahat ng simpleng pangarap ko noon para sa atin, ngayon pa lang nangyayari. Hindi napigilan niyang sabi. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako makapaniwala. Kanabig siya nito, dahilan, para lalong magkadikit ang kanilang katawan. Inilapit ito ang bibig sa kanyang tenga, kaya nang bumulong ito ay tila kuryenteng nanuli sa buo niyang katawan. Ang mainit itong hininga. I never did not remember you, Laika. Sabi nito. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ka na nawala sa isipan ko sa lumipas na mga taon. Hindi ko alam kung dahil ba nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa iyo noon at gusto kong pagbayaran yon o may iba pang meaning. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya na magkita ulit tayo. Kung alam mo lang, unti-unti na bumababa ang labi nito sa kanyang mga labi hanggang sa tuloy na niyang maramdaman ang mainit na halik nito. She didn't protest. Binuhat siya nito. Magkahinang pa rin ang kanilang mga mata habang ito'y umaakyat sa hagdan. Binabasa nito sa loob ng banyo. Nakabukas ang isang bintana at pumapasok doon ang malamig na simoy ng hangin. Dahan-dahang ibinaba ni Spencer ang straps ng kanyang bestida hanggang sa malaglag iyon sa sahig. When the cold air wrapped itself around her bare skin, she sucked in her breast. Dahan-dahan siyang iginiya ni Spencer palusong sa hot tub. Nang pareho na silang naroon, amilis siya nitong hinagkan sa bibig. Pakiramdam niya ay mapuputulan siya ng hininga. Then he captured her hand and raised it above the surface to his mouth. Gumapang ang kaya-ayang sensasyon sa buo niyang katawan. Sandali, this is not right, Spencer. Bigla niyang nasabi. And what is? Namumungi na ang mga mata nito sa pananabik. Please. Pinutol ito ng halik ang kanyang sasabihin. Wala siyang nagawa kundi ang tumugon. Gumapang ang mga labi nito malang sa mga labi niya, pababa sa kanyang leeg, balikat, braso, hanggang sa kanyang kamay. She sighed softly and settled closer against him. Nagulat na lamang siya sa mga sumunod na ginawa nito, pero hindi naman niya magawang tumutol. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang napalunok. She opened her mouth for him. Spencer, the most predictable thing around here is my response to you. Bulong nito sa kanyang tenga na puno ng tonong pananabik. At pagkatapos na yun, tuloy na siyang nawala sa katinuan.